naman tayong reaction video at ito siya. Sabi niya, di ko alam paano sisimulan. Gusto ko lang ilabas sama ng loob ko dito. I'm a mom of 2 kids. I am suffering from verbal and mental abuse. Madali siguro sa iba sasabihin na bakit hindi na lang ako umalis sa ganitong sitwasyon. Pero sa case ko hindi. Kasi bakit? Wala na akong kahit anong pagmamalaki. Wala akong matitirahan. Dahil nasunog ang bahay namin, wala kaming naisalba na kahit na ano. Kaya pansamantala kaming umuupa. Akala ko pinakamabigat na pagsubok na ito sa amin pero hindi pala. After namin masunugan at makahanap ng lilipatan, doon na lumabas ang tunay na ugali niya. Hindi niya na ako pinapahawak ng pera niya. Bank account niya. Di ko alam ang password. Kahit GCash siya na humahawak ng pera niya. Pagpapasok siya, bibigyan niya na lang kami ng 100 pangkain namin at sa 2 naming anak. Ultimo, mapasobra ka ng barya sa budget mo, kahit 10 or 20, marami ka nang maririnig. Mumurahin ka na ng paulit-ulit. Konting mali ang kapalit, panunumbat. Papalayasin ka kasi alam niyang di ka makakaalis kasi wala na akong matutuluyan. Wala na akong masasandalan. Dahil lahat kaming magkakapatid, pati parents at lola ko, pare-parehas kami nasunugan. Pare-parehas walang naisalba, may kanya-kanyang problema at pinagdadaanan. Kaya paano ako makakaalis sa ganitong sitwasyon? Ultimo piso, wala kang hawak. Kung aalis kami, paano ko bubuhayin 2 kong anak? 4 at 2 years old pa lang sila. Sukong-suko na ako. Nasa point na ako na nagsusulat ng mga huling gusto kong sabihin sa pamilya at mga anak ko. In case sa manalo ang mga boses sa utak ko, patawarin sana ako ng mga anak ko. Oh my God, ito ang sinasabi ko. Kaya napakahirap talaga na ikaw ay nakadepende sa lalaki, nakadepende sa ibang tao. Dahil sabi ko sa inyo, lalong magiging limited yung kilos at galaw ninyo dahil nga siyempre, ibang magdedesisyon na ang buhay ninyo kapag ibang tao ang sila yung humahawak ng pera, sila yung may pera, sila yung bumubuhay sa'yo. So, sila yung magde-decide kung paano ka na rin mabubuhay ng para sa'yo. Alam mo, mami, kung ako sa iyo, piliin mo ang peace of mind mo. Dahil yan ang kayamanan mo eh. Kesa naman paulit-ulit kang malunod sa konsumisyon, okay? Dahil sa buhay na pinili mo. Hindi magkakaroon ng pagbabago. The only way na magkaroon ng pagbabago is pag ikaw na yung umalis, okay? Protektahan mo ang peace of mind mo, okay? Dahil ang peace of mind mo ang siyang pinakang kakampi mo sa buhay, okay? Dahil pag meron ka nito, yaan ang kapayapaan mo, katahimikan mo, kaligayahan ng puso't isipan mo. Dahil kapag wala yan, lahat matatalo. Okay? Kaya, kahit may 2 kayong anak at maliit pa yung mga anak mo, kaya mo yan. Girl, sa una lang mahirap sinasabi ko sa'yo. Dahil ako, naging single mom din ako nung una, okay? Iba nga lang sa akin kasi isa yung anak ko, sa'yo 2. Pero nung time na yun, yung sa akin, halos parang 2 din. Dahil, yun na nga, solo ko ang buong mundo, kumbaga. Parang walang naging pagbabago, lalong humirap yung buhay ko. Alam mo yun, nung pumasok ako sa relasyon na, alam mo yun, hindi yan daw, walang pera. And then, akala mo magiging maayos ang lahat. Hindi, lalong naging miserable yung buhay ko, lalong naging impyerno yung buhay ko. Yun. Pero, alam mo, pinilit kong makaalis. Sabi ko sa sarili ko, pipiliin ko ang peace of mind ko. Dahil, kung hindi, baka naman matsugi ako dahil sa konsumisyon. Yun. Kaya, pinahalagaan ko yung peace of mind ko. At ngayon, eto, nabubuhay ako ng tahimik at masaya. Yun, ayon sa buhay na gusto ko. Yun. Sabi ko sa inyo, mahirap sa simula. Pero alam mo, Mrs., mahirap, diba? Pero, kaya nga magtatrabaho ka, magsusumikap ka. Sa una lamang mahirap. Pero pasasaan ba at maging maayos din ang lahat? Malalampasan mo rin yung lahat ng mga pagsubok sa buhay mo. Alam mo, nung una ako, akala ko din wala nang katapusan yung lahat ng paghihirap ko. Pero, natapos din yung mga paghihirap ko. Mahirap sa simula nung una dahil hindi ko alam kung paano ko ipapalaga yung anak ko, kung paano ko pagkakasyahin yung perang kinikita ko para lang makapagtrabaho ako at magbayad sa pag-aalaga ng anak ko, 'di ba? So para akong ano 'yun, yung parang naiipit sa 2 magkaibang, alam mo 'yun, buhay. Pero pinilit kong lampasan 'yun kahit mahirap.
Kahit mahirap sa loob ko, masakit sa kalooban ko na iwanan yung anak ko, ipaalaga sa ibang tao. Dahil nga, ayoko malayo sa kanya. Pero at the same time, sabi ko, pag hindi ko naman ginawa, ito ay mamamatay naman ako dahil sa pag-iisip na, alam mo yun, habang buhay na lang ba akong ganito? Yun, na hindi ko alam kung paano ako, na yung buhay ko, yung desisyon ko, ibang tao magdidesisyon para sa akin. Ayoko ng ganun. So yun, unti-unti, naisaayos ko yung buhay ko at nagkaroon ako ng kalayaan, nagkaroon ako ng sarili kong desisyon sa buhay. Nung magkaroon ako ng sarili kong pera, nagkaroon ako ng kalayaan sa buhay ko. Nagkaroon ako ng sariling desisyon sa buhay at natuto talaga ako na manindigan para sa sarili ko. Sa una mahirap, pero nalampasan ko naman at ngayon I am so proud of myself dahil malayo na yung narating ko. Hindi na ako yung kagaya ng dati na, alam mo yun, yung parang takot. Hindi mo alam kung paano ka mabubuhay, hindi mo alam kung paano bubuhayin yung anak mo, paano mo itataguyod yung sarili mo at yung anak mo, 'di ba? Andun ako sa time ng buhay ko, point ng buhay ko noon na sabi ko, "Pucha, nabubuhay na lang ako para hindi ako mamatay." Ganun ako noon. Pero napagkasya ko naman, nabuhay ko nga, na isaguyod ko yung anak ko. And ngayon, binata na yung anak ko, 20 years old na. Ako, nagtatrabaho pa rin, pero maayos yung buhay ko. Hindi na ako yung parang gipit sa pera na kagaya noon. So yun, naging maayos din ang lahat sa akin. Yung kumbaga mga ilang taon, syempre magsasakripisyo ka ng hirap, pero darating din yung panahon na maging maayos din ang lahat. So huwag kang susuko, ipagpatuloy mo lang ang lahat, lumaban ka sa buhay. Kung kinakailangan tanggalin mo yung taong nagdudulot ng stress sa'yo, tanggalin mo, kasi minsan nasa harap mo yung nagpapahirap sa'yo eh. Yun. At minsan kailangan mo talagang gumawa ng isang bagay, ng isang desisyon na mabigat para sa'yo. Pero yun ang magiging dahilan para magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Kaya, Mrs., anong gagawin mo? Pipiliin mo ba ang peace of mind mo? Or mananatili kang nalulunod sa sitwasyon na ayaw mo? So, choose wisely. Okay? Kaya dapat tayong mga babae talagang maging financially independent, okay? Hindi lang babae, kahit lalaki pa, pero tayo mostly tayo mga babae dahil known tayo na, alam mo yun, lalo na sa Pilipinas, known tayo na nakadepende lang tayo sa mga asawa natin. Pero hindi dapat pala, na-realize ko yun sa point ng buhay ko, na hindi pala dapat nakadepende yung buhay natin sa ibang tao, lalo na sa kaperahan. Kasi totoo talaga na maraming pwedeng mangyari, okay? Na yung ikaw nakaasa ka ng pera, tapos mamaya hindi mo na malayan, maraming pwedeng mangyari, alam mo yun. Tapos ikaw nakadepende ka dun sa asawa mo, hindi, malulos ka, kumbaga malulos ka na how to find a way, kumbaga para makalaban din sa mundong ito. Kaya maigi pa rin na maging ano ka talaga, equip, kumbaga. Alright, so hanggang dito na lang, uwi na ako. Kakainin ko yung ice cream ko, yung halo-halo ice cream na nabili ko sa Asian store kahapon. Okay, hanggang sa muli, at sana ay magkaroon pa tayo ng maraming kwentuhan. Alright, bye.